Taong 2017, misteryosong nawala ang dalagang si Aiko Nishimura, residente ng Tokyo, Japan. Nang mahack ng kuya nito ang kanyang account sa isang application, natunto ng mga ito ang posibleng salarin. Ngunit nang mahanap si Aiko, huli na ang lahat. Natagpuan sa isang maliit na apartment ang putol-putol na katawan nito kasama ang 8 pang ibang biktima. At ang nag-iisang sospek, si Takahiro, ang binansagang Twitter killer ng Japan. Pinipili nito ang kanyang mga biktima gamit ang Twitter. Nagpapakilala si Takahiro bilang expert sa pagpapakamatay. Sinasamantala nito ang kahinaan ng mga taong depressed at gusto nang wakasan ng kanilang buhay. Ilang pelikula at miniseries ang naging hango sa makapanindig balahibong istoryang ito. Kaya't kunin na inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng Takahiro Shiraishi Murder Case. Si Takahiro Shiraishi ay ipinanganak noong October 9, 1990 sa Zama, Japan. Matatagpuan ang bayan na ito sa Kanagawa Prefecture, 40 kilometers ang layo mula sa Central Tokyo. Lumaki ito sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang at isang nakababatang kapatid na babae. Ang ama nito ay isang designer ng parts ng sasakyan habang ang kanya namang ina ay isang plain housewife. Inilalarawan si Takahiro bilang tahimik at karaniwang bata. Hindi man popular sa school, mayroon naman itong ilang kaibigan at walang sino mang nakakaalitan. Marahil ay dahil na rin sa pagiging mabait, magalang at masiyahin nito. Ayon sa mga nakakakilala kay Takahiro, noong nasa elementary school ay average ang mga markang nakukuha nito. Dagdag pa ng kanyang mga teachers, masigasig at seryoso ito sa pag-aaral. Hindi umano ito kailanman umabsent sa klase. Pagtungtong ng junior high, mas naging palakaibigan nito at sumali sa athletics at baseball. Lumawak ang circle of friends nito dahil na rin sa kanyang pagiging good listener. Ayon sa kanyang nag-iisang girlfriend nang makatapos ng high school, sobrang gentle na tao ni Takahiro. Sinang-ayunan rin ito ng iba pang kakilala, na nilangaw umano ay hindi nito kayang saktan. Gayunpaman, mayroon itong weirdong ugali kapag kasama ng kanyang mga kaibigan. Bilang katuwaan, nagsasakala ng mga ito hanggang sa hindi na makahinga. May pagkakataon pa na sa sobrang lakas ng pagkakasakal, nawala ng malay si Takahiro. Pagkatapos ng high school noong 2009, sa halip na magkolehiyo, pinasok nito ang iba't ibang uri ng trabaho. Una na itong nagtrabaho sa isang food factory at pachinko parlor hanggang sa mag-apply ito sa supermarket, kung saan hinahangaan ito dahil sa kanyang work ethic at skills. Nang mga panahong yun, higit na naging close pa si Takahiro sa kanyang ama. Minsan ay tinutulungan niya ito sa kanyang workshop. Noon ay ramdam ng ama nito ang efforts ng anak sa pagsuporta sa kanya. Kaya naman proud na proud ito sa kanyang uniko iho at parating ibinibida sa kanyang mga kakilala. Sa kanilang libreng oras, madalas na nagbabanding ang mag-ama sa mga local bars. Nagiinuman ang mga ito at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Noon rin ay komportableng nakakapag-open up si Takahiro sa ama. Hanggang sa isang araw ay diretsahan itong inamin sa ama na wala na itong makita pang rason para mabuhay sa mundo. Samantala, pagkatapos ng isang insidente sa supermarket noong 2011, nag-quit si Takahiro sa kanyang trabaho. Sunod nitong pinasok ang pagiging scoutsman para sa isang sex parlor sa Kabukicho District sa Shinjuku, ang kilalang red light district sa Japan. Ang scoutsman ay isang individual na kadalasang mga lalaki na ang trabaho ay mangumbinsi ng mga babae na magtrabaho sa sex parlors. Sa bawat isang babae na marirecruit, makakatanggap ang mga ito ng commissions at referral fees. Umaabot sa 300,000 yen o $2,200 ang maaaring kitain ng mga ito buwan-buwan. Sa kabila ng malaking sahod, walang maipon si Takahiro dahil sa kanyang maluhong lifestyle. Hindi magaling na scoutsman si Takahiro.
Ugali nito na lumapit sa mga emotionally damaged, mga depressed o mga mahihina at madaling mabiktimang mga babae na hindi maganda para sa business na kanyang boss. Gayunpaman, kadalasan sa mga ito ay natatakot at nawiwirduhan kay Takahiro at tinatanggihan ito. Isang katrabaho ang nakapuna at naalarma sa gawain niyang ito. Kahit talamak ang scouting, illegal ito at mahigpit na ipinagbabawal, kaya naman nangangamba ang kasamahan ni Takahiro na mabulyaso ang kanilang negosyo dahil sa kanya. Kaya naman gumawa na ito ng paraan. Kinuhanan nito ng picture si Takahiro at saka ipinost online na may caption na mag-ingat sa scout na ito. Hanggang noong February 2017, tuluyan na nga itong nahuli ng mga pulis para sa kasong trafficking. Naaresto ito at nasintensyahan ng 14 months na pagkakakulong. Subalit isa itong suspended sentence. Nangangahulugan na hindi ito makukulong hanggat hindi pa ulit gumagawa ng ibang krimen. Kaya naman noon ay napilitan ito na mag-quit bilang scoutsman. Sa kabila nito, isang skill ang natutunan ni Takahiro sa kanyang trabaho. Ang kakayahang makahanap ng mga problemadong babae. Bagay na kinalaunan ay nagamit nito sa kanyang maitim na mga gawain. Kinalaunan, bumalik si Takahiro sa tahanan ng kanyang pamilya sa Sama. Bilang 27 years old na walang trabaho, marami itong hawak na oras sa kanyang mga kamay. Inilalaan nito ang bawat araw na mag-isa sa kanyang kwarto. Hanggang sa magbukas rito ang mundo ng social media, partikular na ng Twitter. Gumawa ito ng 5 accounts sa Twitter. Isang public para sa pagpo-post ng mga nakakakilabot na mga topic at 4 na private para sa kanyang lihim na pakikipagtransaksyon. Habang ang karamihan ay gumagamit ng Twitter upang mag-rant o maglabas ng iba't ibang saloobin, iba naman ang misyon ni Takahiro. Ang maghanap ng mga taong depressed at gustong magpakamatay na kanyang bibiktimahin. Kinokontak nito ang mga taong suicidal at uudyukan ng mga ito na isa katuparan ng pagpapakamatay bilang natatanging sagot sa kanilang problema. Sa kultura ng Japan, hindi bibihira ang withdrawal o pag-iwas sa lipunan at depresyon. Kadalasang sanhi ito ng pressure. Ayon sa statistics, nasa 70 Japanese ang nagpapakamatay kada araw, ang pinakamataas na rate sa buong mundo. Ginamit nito ang skills sa paghahanap ng mga mahihina at desperadong babae nang nagtatrabaho pa sa scouting. Isa sa mga hawak nitong account ang may username na Hanging Pro. Inilalarawan nito ang sarili bilang expert sa pagtulong sa mga taong nais magpatiwakal, partikular na sa pamamagitan ng pagbibigti. Nagpo-post ito ng mga hashtag na may kaugnayan sa suicide at kamatayan upang makaengganyo ng mga biktimang nasa ganoong kondisyon o sitwasyon. Sa kanyang Twitter bio, nakasaad na nais nitong ikalat ang kaalaman sa pagbibigti at maging daan upang maisakatuparan nito. Sa isa pang account, iba naman ang approach nito sa kanyang mga biktima. Nagpapanggap ito na isang taong depressed na naghahanap ng karamay. Sa kanyang tweet, sinabi nito na nais niyang kalimutan ng lahat at maglaho na lamang. Sa isa pang post, sinabi nito na gusto niyang maging lakas ng mga taong dumaranas ng paghihirap. At nag-alok na kumonsulta sa kanya ang sino mang nasa punto na ng pagsuko. Inisa-isa rin ito ang mga hashtag na may kaugnayan sa suicide upang direktang i-message ang kanyang target. Lahat ng mga kilos nito ay kalkulado at planado para sa kanyang maitim na intensyon. At hindi lamang ito naghahanap ng mga users na mahihina at may pinagdaraanan, kundi nangangako rin ito ng death packs na ang katotohanan ay wala naman itong planong salihan. Hanggang sa noong August 2017, upang tuluyan ng maisakatuparan ng kanyang evil plans, ipinaalam ni Takahiro sa kanyang ama ang desisyon nitong kumuha ng mauupahan. Nagsinungaling ito na nahanap na umano ang love of his life, kaya naman bubukod na ito ng tirahan. Bagay na pinaniwalaan naman ng kanyang ama. Sumang-ayon ito na maging guarantor para sa isang malawak na loft unit na nagkakahalaga ng $227 monthly, 2.5 kilometers lamang ang layo mula sa kanyang family home.
Sa parehong buwan, lumipat sa kanyang bagong apartment si Takahiro at doon na agarang nagsimula ang kanyang diabolikong mga gawain. Tumira ito sa isang 2-story, 12-unit apartment block. Ilang araw pa lamang pagkalipat, may napuna ng kakaiba ang kanyang mga kapitbahay. Parating nakabukas ang ventilation fan ng banyo nito. Hinala ng iba, maaaring dahil ito sa napakasangsang na amoy na umiikot sa kanilang palapag na nagmumula sa kanyang unit. Ilan sa mga kapitbahay ang hindi na nakatiis at direktahang nagreklamo kay Takahiro. Humingi lamang ito ng paumanhin, subalit hindi pa rin nawala ang nakakasulasok na amoy. Kapuna-puna rin ang madalas nitong paghahakot ng mga basura na nakalagay sa itim na garbage bags ilang beses sa isang araw. Lingid sa kaalaman ng mga ito, nahanap na ni Takahiro ang kanyang unang biktima. Si Miura Mizuki, isang 21 years old na nagtatrabaho sa logistics company. Nakatira lamang ito malapit sa inuupahan ni Takahiro. Noong nasa high school, parating nabubuli si Mizuki. Dumaranas ito ng adjustment disorder kaya naman naging karamay nito on Twitter sa madilim na oras ng kanyang buhay. Doon ay natagpuan nito ang mga taong dumaranas ng parehong sitwasyon na kanyang pinagdaraanan. Hanggang sa nag-cross ang kanilang landas ni Takahiro. Una nang nagplano ng group suicide sina Takahiro at Mizuki kasama ang isa pang kaibigan nito, ang 20 years old na si Takugo Nishinaka. Nagkita-kita ang mga ito sa isang beach sa Fujisawa City, 20 kilometers ang layo mula sa apartment ni Takahiro upang mag-usap tungkol sa sama-samang pagpapatiwakal. Subalit matapos makapag-isip-isip, biglang nag-back out si Takugo. Mas pinili nito ang bago at positibong direksyon ng buhay. Kaya naman noon ay naguluhan na rin si Mizuki. Sinabi nito kay Takahiro na hindi na rin ito nagpaplanong tumuloy sa pagpapakamatay. Gayunpaman, hindi tinantanan ni Takahiro si Mizuki. Nagpatuloy ang kanilang kontak at muli nitong nakuha ang loob ng dalaga. Kinalaunan ay natuklasan rin ni Takahiro na mayroon itong malaking ipon. Bilang potensyal na romantic at financial target, metikulosong isinakatuparan ni Takahiro ang kanyang balak. 6 na araw matapos ang unang pagkikita, noong August 19, 2017, muling nagtagpo ang dalawa nang manghiram si Takahiro kay Mizuki ng halagang ₱250,000 yen. Matapos ito, makalipas ang ilang araw, nilisan ni Mizuki ang kanilang tahanan at nag-iwan ng isang note. Nagpahiwatig ito ng pagnanais na bumukod ng tirahan. Pansamantala umano muna itong mawawala subalit babalik rin. Noon ay nagtungo ito sa apartment ni Takahiro upang tumigil roon ng ilang araw. Nangako rin ng binata na isasauli na nitong hiniram na pera. Ngunit ang katotohanan, wala na itong planong ibalik ang inutang. Pagkarating sa unit, inalok ni Takahiro si Mizuki ng maiinom. Ngunit may halo itong pampatulog. Maya-maya pa, nawala na ito ng malay. Doon na isinakatuparan ni Takahiro ang kanyang inaasam. Una niya itong ginahasa saka sinakal sa pamamagitan ng lubid. Bilang unang biktima, nahirapan si Takahiro na i-dispose ang katawan ni Mizuki. 3 araw nitong pinagputol-putol ang nabubulok ng katawan nito sa kanyang banyo. Mula sa kanyang unang paggawa ng karahasan, nagtuloy-tuloy na ang pagkauhaw ni Takahiro sa pera at sex, ang siyang itinuturing nito bilang pangunahing hangarin. Noong August 28, 2017, 5 araw lamang mula sa kanyang unang murder, nakilala nito sa Twitter ang kanyang ikalawa at pinakabatang biktima, ang 15-year-old student na si Kureha Ishihara. Inilalarawan si Kureha bilang mahusay na estudyante. Aktibo itong member ng school committee at drama club at big fan ng anime at video games. Masiyahin ito at active teenager. Subalit ang hindi alam ng mga kakilala, lihim itong dumaranas ng depression. At ang masaklap, si Takahiro ang taong nilapitan nito upang ipagkatiwala ang kanyang sikreto. Nagkapalitan ng mga ito ng mensahe sa Twitter hanggang sa kumbinsihin na ito ni Takahiro na pumunta sa kanyang apartment.
Sumang-ayon nito at nagplanong magpatulong sa kanya ng pagpapakamatay. Isang araw, suot ang kanyang school uniform, nilisan ni Kureha ang kanilang tahanan. Ngunit noon ay wala itong intensyong pumasok. Sa katunayan, ipinaalam nito sa school admin na absent ito ng araw na yon. Huli itong namataan sa isang istasyon ng tren bandang alas 7 ng gabi patungo sa bahay ni Takahiro. Pagkarating sa apartment, bigla itong nag-alinlangan sa planong pagpapatiwakal. Ngunit walang pakialam si Takahiro. Gaya ng sinapit ni Mizuki, drinoga, pinagsamantalahan at pinaslang niya ito sa pamamagitan ng lubid at sa huli ay ninakawan pa ng ilang libong yen mula sa kanyang wallet, katumbas ng halos 5,000 piso. Upang ipreserba ang mga parte ng katawan at hindi gaanong mga moy, itinatago niya ang mga ito sa refrigerator. At araw-araw, unti-unti nitong idinidispatcha sa basurahan ang mga laman ng biktima. Mula sa magkahiwalay na misteryosong kaso ng pagkawala ni Mizuki at Kureha, naalerto na ang kanilang pamilya at kapwa nagsumbong sa mga pulis. Sa investigasyon, iisang lokasyon ang itinuturo ng kanilang mga cellphone, ang bakas ng huling lugar na kanilang pinuntahan, ang Sobudaime train station sa Sama City. Subalit sa kabila ng paggalugad sa buong kalapit na lugar, bigo ang otoridad na hanapin ang dalawang nawawala. Samantala, kung matatandaan, may isang taong nakakaalam ng maaaring kinaroroonan ni Mizuki, ang kaibigan nitong si Takugo Nishinaka. Kinontak nito si Takahiro at tinanong kung naroon ba si Mizuki o kung alam ba nito ang kanyang kinaroroonan. Sa halip na sagutin, inimbitahan siya nito sa kanyang apartment. Batid ni Takahiro na isang threat si Takugo. Anumang oras ay maaari siya nito ituro sa mga pulis. Ang masaklap, hindi na nga niya ito nagawa pa. Pagkarating sa apartment, agad pinatumba ni Takahiro si Takugo at saka sinakal ng lubid hanggang sa mamatay. Saka kinalkal ang wallet nito upang pagnakawan. Ito ang nag-iisang lalaking biktima ni Takahiro. Iniisip noon ni Takahiro na maililigaw nito ang pulisya dahil sa pagkakataong yon ay nagkaroon siya ng lalaking biktima. Sa pagkakataong yon, mula sa 3 bangkay sa kanyang apartment, hindi na nga maitatago pa ang nabubulok na amoy. Sa pagdami ng katawan na kailangang i-dispose, bumili si Takahiro ng icebox at cat litter upang pagtaguan ang mga ulo ng biktima. Niluto rin ito ang iba't ibang parte upang mabawasan, subalit hindi nawawala ang amoy ng kamatayan. Inakala noon ng ilang kapitbahay na nagmumula ang matinding amoy sa malapit na kanal, kaya naman hindi nagkaroon ng investigasyon. Nagpatuloy muli ang aktibidad ni Takahiro. Malaya pa rin itong isinagawa ang pagpaslang nang hindi nahuhuli ng sinuman. At ang kanyang ika-4 na biktima, si Hinako Sarashina, isang 19-year-old university student. Sinamantala nito ang depresyon ni Hinako nang mapagalitan ito ng kanyang nanay noong September 15, 2017. At sa parehong pattern, inengganyo niya itong magpunta sa kanyang apartment sa Kadrinoga, sinakal ng lubid at ninakawan. Matapos ito, mabilis itong sinundan ng ika-5 biktima, si Hitomi Fujima, ang 26-year-old divorced mother na namomroblema sa kanyang anak na may disability at sa komplikadong relasyon sa kanyang pamilya. Minanmanan ito ni Takahiro mula sa kanyang mga post ng desperasyon sa gitna ng ika-2 divorce na pinagdaraanan at nalalapit na eviction sa tinitirhan. Hindi nagsayang ng oras si Takahiro at agad na sinamantala ang kahinaan nito. Hindi naman sikreto ang pagtatagpo ng dalawa dahil ipinalam ni Hitomi sa isang kaibigan na may nakilala itong lalaki sa Twitter na kanya imi-meet up. Sa kanilang pagkikita, nabahala si Takahiro nang biglang tumawag sa cellphone ang ex-husband ni Hitomi. Sa pangamba na masira ang plano, mabilis nitong tinuluyan si Hitomi sa pamamagitan ng eksaktong paraan na parati nitong ginagawa. Makalipas ang ilang araw, sinundan agad ito ng ika-6 at ika-7 biktima. Ang kapwa 17-year-old high school student na si Natsumi Kubo mula sa Saitama at Akari Suda mula sa Fukushima.
At ang pangwalong biktima, ang 25 years old na si Kazumi Maruyama. Galing ito sa kanyang trabaho sa isang convenience store bago pumunta sa bahay ni Takahiro. Lahat ng tatlong babaeng ito ay sinapit ang parehong kapalaran ng mga nauna. Drinoga, pinagsamantalahan, sinakal ng lubid at saka ninakawan. Ang mga kasong ito ay nangyari sa loob lamang ng 3 buwan. Ang iba sa mga ito ay ilang araw lamang ang pagitan sa isa't isa. Halos naging routine na ni Takahiro ang pagpaslang. Sa puntong unti-unti itong naging pabaya at masyadong bilib sa sarili dahil hanggang noon ay hindi pa rin ito mahuli-huli. Bagamat kung tutuusin, sa simula pa lamang ay hindi na ito naging maingat sa kanyang mga aksyon. At iyon na nga ang magwawakas sa kanyang kasamaan. Ang kanyang huling biktima ay si Aiko Tamara, 23 years old na residente ng Hachoji City. Ilang buwan pa lamang noon nang mamatay ang kanyang ina mula sa isang sakit, dahilan upang dumanas ito ng matinding depresyon. Na-diagnose ito ng schizophrenia o halusinasyon. Sa sobrang lala ng kondisyon nito, kinailangan itong dalhin sa isang group home kung saan ang bawat nakatira roon ay ginagamot ng mga psychiatric professionals at iba pang social workers. Gayunpaman, malaya nitong nagagawa ang anumang naisin habang naroroon nang hindi minomonitor. Ginamit ni Aiko ang Twitter upang ilabas ang kanyang mga saloobin at humanap ng mga taong kapareho niya mag-isip, gaya na lamang ng nagpapanggap na si Takahiro. Nagkapalitan ng mga ito ng mensahe ukol sa depresyon at pagpapakamatay. Hanggang sa tuluyan ng magkita noong October 21, 2017. Noon ay 3 araw na ang lumipas, subalit hindi pa rin nakakabalik si Aiko sa group home. Labis na ang pag-aalala ng kanyang pamilya dahil batid ng mga ito na wala ito sa matinong pag-iisip at noon ay kasalukuyan pang ginagamot. Sa pagkakataong yun, mayroong ilang clue sa misteryo ng kanyang pagkawala. Una na ang CCTV kung saan namataan ito sa Choji train station kasama ang isang lalaki na edad mid-20s, payat at itim ang buhok. Pati na rin ang iniwan itong bakas online. Noon ay dali-daling hinak ng kapatid ni Aiko ang kanyang Twitter. Kinilabutan ito sa nadiskubring mga tweet ng kapatid bago pa man ito mawala. Una na noong September 20. Naghahanap ito ng makakasama sa pagpapakamatay. Pagsilip sa private message, isa sa mga ito ang higit na nakatawag ng kanyang pansin. Isang mensahe mula sa isang tao kung saan nagsuhestyon ito kay Aiko ukol sa kanyang tweet. Na gumamit umano ito ng droga o kaya ay alkohol upang pawiin ang takot. Dagdag pa nito, available ang kanyang loft. Lumipas naman ng 21 days bago itinireplaya ni Aiko. Sa pagkakataong yun ay nagtanong ito kung pwedeng gawin ang pagpapakamatay sa mismong araw na yon. Sinabi rin nito na 1,000 yen lamang ang kanyang pera at nagtanong kung maaari silang magpakamatay na hindi gagamit ng tools. Inalam rin ito kung babae o lalaki ang kanyang kausap. Sa desperasyon na mahanap ito, nag-post ito sa Twitter ng missing person gamit ang personal account ni Aiko. Subalit bigo itong makakuha ng impormasyon. Kaya naman nakaisip ito ng bagong paraan. Kinumbinsin nito ang isang kaibigang babae na gumawa ng peking account upang kontakin ang taong kausap ni Aiko. Ang plano ay i-message niya ito at alokin na sabayan nito ng pagpapakamatay. At agad naman itong kumagat sa patibong. Sumang-ayon itong makipagkita sa babae. At gaya ng inaasahan, inaya ito ni Takahiro sa kanyang apartment. Kaya naman agad na kinontak ng mga ito ang otoridad upang ipaalam ang kanilang plano. Habang papalapit sa unit, sinalubong ang mga ito ng matinding nakakasulasok na amoy. Pagbukas pa lamang ng pinto, pagkakita sa mga pulis, batid na ni Takahiro sa sarili na wala na itong takas. Tapos na ang laro. Noon ay agad ring natanaw ng kapatid ni Aiko ang puting bag na pagmamayari nito. Nang tanungin ng mga pulis kung nasaan si Aiko, diretsahan namang itinuro ni Takahiro ang isang icebox.
Hindi kailanman malilimutan ng mga ito ang kanilang natuklasan ng araw na yon. Mayroong 3 coolers na pawang may laman na ulo, braso at binti ng tao. Bukod pa rito, mayroon ring 5 malalaking toolbox na puno ng cat litter na naglalaman ng iba't iba pang nabubulok na parte ng katawan na karamihan ay halos buto na lamang dahil tanggal na ang mga balat at laman ng mga ito. 9 na ulo at 240 bone fragments ng tao ang kanilang na-recover sa crime scene. Natagpuan rin ang mga tools na pinaniniwala ang ginamit sa murder. Ang lagari, gunting at lubid. Nakita naman sa madugong banyo ang iba pang ebidensya, gaya ng ilang pares ng sapatos at leather wallets. Samantala, napag-alaman na ang ika-9 na box ay walang laman. Naniniwala ang otoridad na nakalaan ito para sana sa ika-10 at sa mga susunod pang biktima ni Takahiro kung hindi ito nahuli. Noon rin ay inaresto at dinala sa kustodiya ng mga pulis si Takahiro. Mabilis nitong inamin ang krimen at ikwinento ang lahat ng pangyayari. Ibinulgar nito na nakilala niya ang mga biktima sa Twitter at dinala sa kanyang apartment upang i-assist sa pagpapakamatay. Subalit bawat isa umano sa mga ito ay nagbago ang isip at ayaw nang ituloy ang pagpapatiwakal. Gayunpaman, tinuluyan niya pa rin ang mga ito. Inamin rin ito na pera at sex ang kanyang tanging motivation sa pagpaslang. Nagawa rin itong magbiro at tumawa nang ikwento na nahirapan itong pagputol-putuli ng mga katawan at saka itapon. Sinabi nito na inabot ng 3 araw ang pag-chop-chop sa kanyang unang biktima hanggang sa nahasa na umano ito at 1 araw na lamang isinagawa ang pagputol. Nang tanungin kung may pagsisisi ba ito sa nagawa, diretsahan nitong sinabi na ang kanyang tanging pinagsisisihan ay nang mahuli siya ng mga pulis. Hindi umano ito makatulog sa gabi kaiisip dahil sa panghihinayang na sana'y mas naging maingat umano ito sa pagtatago at pagsira ng mga ebidensya. Masyado umano itong nag-focus sa kanyang mga biktima. Gayunpaman, sa kabila ng confession, dahil sa pagiging komplikado ng kasong ito at sa mabusising pangangalap ng mga ebidensya, inabot pa ng 3 taon bago ang trial. Noong September 30, 2020, humarap si Takahiro sa Tokyo Court. Salungat ang naging pahayag nito sa kanyang defense team na humihingi ng plea for leniency o mas mababang parusa dahil dumaranas umano ng mental health issues si Takahiro. Inamin ni Takahiro ang kanyang murder at humingi ng tawad sa pamilya ng kanyang mga biktima. Ipinahayag rin nito sa korte ang pagnanais na mapabilis ang kanyang execution. Noong December 15, 2020, nasintensya nito ng parusang kamatayan. Gaya ng sinapit ng kanyang mga biktima, nagtapos rin ang buhay ni Takahiro sa pamamagitan ng lubid. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.